Sir Reyno, magandang hapon po sa inyo. Sir, ang ilang years na po ba kayo kasal ni Ma'am Jacqueline? 18 na po, sir. 18 years. Ilan na po taon yung anak ninyo, sir? 18 po yung panganay. Yung panganay. Ilan na po ba anak ninyo? 6 po, sir. 6. Oh, madami-dami yan ah. And ano po, sir, yung trabaho po ni Mrs. ngayon? Wala po. Wala. So, kaya mag-apply daw siya Opo, sir. abroad. Opo, sir. Okay, and then iba yung in-applyan daw, sir, no? May lalaki po ba? Opo. Ngayon mo lang ba to nalaman, sir, nga may... Nung January 6, ihatid ko siya sa bus papunta sa Manila. Saan po ba, by the way, kayo, sir? Probinsya ninyo? Saan po Sa kayo Cagayan Valley pa. Cagayan Valley. Oo. So, inatid mo sa bus, papunta Manila, and then? Nung January 6, nung nandito na sa Manila, January 11, bigla sinabi sa akin na, tumawag sa akin na, alagaan mo yung mga bata dyan, sabi niya. Kasi meron na ako dito, sabi niya. Meron ako dito ng Meron na daw siya na kalibin. Ayun, nung January 12, pumunta na ako dito sa Maynila. Eh sabi niya, wag mo na ituloy yung pupunta sa Maynila, ibablock kita kapag nandito ka. Ganun. Ayun, umutang ako ng pamasahe ko. Sige, pupunta sa Maynila. Nung pagdating ko sa Maynila, binalak na yung ano ko. So, Contact. hindi mo siya makontakt? O hindi So, na nung one. Kailan po, sir, yung last mong contact sa kanya? Noong January 17, So, hanggang ngayon, sir, hindi mo siya nakausap? kahapon tumawag po. Tumawag siya kapon? Opo, sir. Bakit? Na sabi na sa akin sir, bukas mag-usap tayo sa Tulfo. Ganun sabi niya. Kasi alam niya na galing ako dito nung kahapon. Okay. Yun sabi niya? Opo. So, yun lang, sir, yung unang instance na nag-contact siya sa'yo? Kapon lang? Oo. After January 17, kapon na siya next na nag-contact? Call lang siya? Oh, call. Okay. So, pero yung mga anak ninyo, sir, kinakausapin naman, okay naman. Okay naman. So, wala naman problema sa mga anak ninyo between sa inyong relasyon, sir? Wala naman. Kasi may kinakasama siya, sabi nyo. Mm. Kilala mo? Hindi po, Di ba? So, ngayon lang pala to, sir, no? Mabilis pala yung pangyayari, no? Kasi January 11 siya tumawag, may kinakasama siya. Medyo mabilis lang to, no? Ngayon lang pala to, ano talaga. Kung sakali, sir, nga, andito po si Mrs., sir, no? Kausapin ninyo. Oh, No? Mag-usap po kayo para po, sir, maklaruhan mo din. para maayos yung pamilya. Kung manlalalaki pa ako, ma'am, hindi po ako magpupursiging mag-abroad para sa kinabukasan ng mga bata ko kung iisipin ko lang po ang sarili ko. Sarili kong kaligayahan po. Actually nga po, wala po akong lalaki, ma'am. Hindi po ako nakakalabas ng bahay ng agent ko kasi naka-CCTV po sila, ma'am. Naka-monitor po kami. Okay. So, ngayon po ba, ma'am, alam po ba ng agency ninyo, andito kayo muna ngayon? Nagpaalam lang kayo? Yes po, sir. Okay. Kasi may... Kasama ko po siya ngayon, sir. Yung agent ko. ninyo, Yung sir? bahay na tinitirhan ko po, sir. Okay. Yung agent po ninyo, ma'am, babae, no? Yes po, sir. Okay. So, siya po yung makapatunay po, ma'am, nga andun po kayo. At saka wala kayong lalaki. Yes po, sir. Yes po. Okay. Paano mo nasabi na gano'n? Nung anong buwan yun, sinabi yung agent mo, yung kasama mo sa bahay na nagpaalam nga daw na may pupunta nga daw na pinsan mo. Eh, iba pala pinuntahan mo. Hindi niya ako pinayagan, Reyno, kasi mahirap nang magpaalam sa kanila kasi kargo nila yung buhay namin. In case man na may mangyari sa amin, sila po yung mananagot sa agency kasi ginastusan kami ng agency. Supposed to be, ma'am, flight ko po sana nung January 23 po. Kaya lang, nag-complain po siya dito about sa financial assistance. So, kung gumawa po ako ng salaysay sa agency namin, na yung sasahurin ko is mapupunta po talaga sa mga anak ko kasi sila naman po talaga yung priority ko po. Kasi nga po, kaya nga po ako nagpupursiging magtrabaho kasi salat po kami sa financial pa sa amin ma'am. Sinungaling Kasi yung trabaho niya po yan, ma'am, is part-time lang. So, bali, ang ginagawa ko po, namamasukan rin po ako para lang ma-survive yung daily needs ng mga anak po namin, ma'am. Sa probinsya po. Nagkaroon din po ako ng amo doon. Kasi may Bago po sinasabi siya, ako- ma'am, na tumawag ka daw sa kanya, sinabi niyo po na meron na nga daw po kayong iba. Ano po ako, Nung, ma'am, ang lakas. di ba sinabi mo nung Ang lakas kanyan? naman ng loob ko, ma'am, nasasabihin sa kanya yan. Di mo sinabi nung January 11 yan? Kaya nga umutang pa ako ng pamasahe ko pumunta dito sa Manila nung January 12. Oh, Talagang ba't pupunta ako sa Manila kung talaga hindi mo sinabi yun? Ayaw ko yung magulong buhay, Jacqueline. Kaya nga, hindi ko naman ginugulo yung buhay mo. Sinabi mo yung January 11 na wala na tayo, sabi mo. Sinungaling ka. Nasaan ako nung January 11? Nandun ako sa bahay ng agent ko, Reyno. Yun nga sinabi mo nga sa akin. Kaya ikaw nga,
Kung sasabihin mo na wala kang lalaki, pupunta ba ako dito sa Maynila kung wala yun sinabi mo? di ba, since August yata yun, nagpunta ako sa Manila mag-apply. O ngayon, hindi ako makauwi-uwi kasi walang pamasahe. Ang gusto ko na lang nangyari, na masukan ako doon sa bahay ng agent ko na maglabandera at saka tagaluto para lang may sasahurin ako na ipapadala ako sa inyo. Nasaan na yung Ngayon. sahod mo? Sinabi mo marami, may sahod ka na malaki. May Mamaya, pinadala ka sa anak mo. Papatunayan ng agent ko sa'yo kasi siya yung nagbibigay Ako yung ng sahod kawawa ko. doon. Wait lang. Sinungaling ka. And then, pag uwi ko nung December sa bahay, kasama ko din yung agent ko na lumuwas galing Manila papunta ng Cagayan. Para wala kang masabi sa akin na may Sir, kinakasama maliban dun ko. sa tawag, ano pa bang ebidensya mo? Marami, ma'am. Ano Gaya- po yung mga ebidensya ni sir? Nung January pa, tumawag yung lalaki sa akin na driver ng tracking. Ang biyahe niya, Laguna, Pasig. Ang pangalan yung lalaki, Bernard Napoles po, sir. Sino po yun, ma'am? Wala po yun. Wala po sinungaling yun. yan. Sino po Sinungaling yun? ka. Wala po yun, ma'am. Wala pong tumawag sa kanyang lalaki. Kasi Ano mo yung isort mo yung Bernard Napoles para kung May sino- number ka po ba sir ng tumawag? Meron po, sabi niya sa kanya daw to. Sinungaling yan eh. Nagpapatunay ito, nagri-ring talaga siya. So, Okay. yung number niya. Okay. Sir, ito po sir, proof na sir ang tinawagan natin. Sir, sabi mo, ito po cellphone ni ma'am. Ito po kay Ma'am Shari po nga view po, makikita nyo. So, nag-ring nga. So, sir, yung sinasabi niyo sir nga driver naman, sir, Sir. baka walang basis yan, sir, kasi ito nga, sir, cellphone nga ni ma'am yung nag-ring, no? So, sa kay ma'am yan, hindi po sa ibang tao. So, Pero okay lang sa akin, sir. Kung ganun na may kasama siya, tatanggapin ko naman, sir. okay. Kasi kawawa yung mga anak ko. So, ano po ba yung gusto niyo para sa inyo po pamilya, Sir Reyno? Gusto niyo po ba patawarin si ma'am kung nagkasala man siya? Or para gusto niyo po mabuo yung pamilya? Ano po yung gusto niyo sir mangyari dito? Gusto ko, sir, nga matawag ko siya para kami na lang pamilya magsasama. Okay, so malamal mo talaga si Ma'am Jacqueline. Kasi kawawa naman yung mga bata. para sa akin po, ma'am, kasi nga po, base po sa experience ko sa buhay namin, ma'am, nananakit po siya, nagsusugal po siya. Sinasaktan po ba kayo? Yes po, sir. Meron. And nagsusugal. Yes po, sir. Nagda-drugs? Hindi ko lang po sure, sir. Hindi niyo sure. Okay. Anong sugal niya po? Yung dice, braha po. Tong-its, mga ganyan? Yes po, sir. If ever, ma'am, ano po ba gusto niyo, ma'am? Maging okay kayo or ano? Para sa akin po, sir, priority ko lang po yung mga bata. Kasi po, pagka makikisama naman po ako sa kanya, wala rin naman po mangyayari sa buhay namin. Lalo na't mangingibang bansa po ako. In case man na magpadala ako, hindi ko lang po alam kung saan niya lang po lulustayin. Kasi sahod nga po niya, nilulustay niya. How much more po sa pinagpaguran ko po. Okay, so para sa inyo po yung kapakan lang inyong anak, ma'am. Yes na po, mabigyan sir. niyo po silang suporta. Yes po, sir. Sige po. Ma'am Nene? Hello po. Yes po. Andito po yung magulang ninyo. Ano po gusto mo mensahe po para kay mama at kay papa mo? Umuwi na sila dito. Mas maganda magsasama na lang tayo. Si mami nyo ang magtatrabaho po abroad para po may bigay pong suporta para sa inyo. Okay lang po. Hindi Bakit? lang nagbabantay sa amin. Pag hindi po siya magtrabaho po, maghirap po yung pamilya ninyo. Kaya minsan magsasakripisyo po muna yung si mami ninyo nga magtrabaho para po may bigay pong sustento sa inyo. Andiyan naman po yung daddy ninyo para po mag-alaga at magbantay sa inyo. Kamusta naman po si daddy ninyo, ne? Okay naman po yung pag-alaga sa inyo? Gusto ko magsama-sama kami. O, naintindihan po namin yan, nga gusto ninyo magsama-sama pamilya, pero minsan po kailangan po talaga magsakripisyo po ng mga magulang ninyo para din po sa inyong kapakanan. Kasi pag magsama-sama kayo at saka walang trabaho, si mama mo or si daddy mo man, mahirapan din kayo. Kaya para po mabigyan kayo ng magandang buhay, kailangan lang po magsakripisyo po ni mami nyo at saka may OFW. Pero, syempre, pag bumalik yun dito, makita nyo ulit si mami ninyo. Nak, mag-abroad ako, nak, para sa kinabukasan nyo. Hindi naman ako magpa-abroad, nak, na para pa sa pansariling kapakanan ko lang. Kaya nga ako magpupursiging makipagsapalaran doon bilang isang bayani para lang sa inyo, anak ko. Kasi nga, yung papers ko tapos na. Sa March 6 na po yung flight ko na. Kaya wag nyo na po sana akong bigyan ng problema para po hindi ako magkakaroon ng depression o homesick po doon sa pupuntahan kong bansa, mga anak ko. Kayo naman yung priority ko sa paghahanap buhay, na kasi po nakikita nyo naman yung hirap ng papa nyo. Hindi niya kayo mairaraos kung kung noon pa nagpursige yung papa nyo na maghahanap buhay para sa inyo, hindi ko sana kayo iiwanan. Kaya nga po, alalahanin nyo, tumira po yung dalawang kapatid nyo kila mama kasi nakikita po nila yung hirap ng pinagdadaanan natin. Kaya mas maigi na lang po, anak ko, na magtrabaho na lang po ako kasi mas
ayoko po kayong mas nahihirapan po ako pag nakikita ko lang po kayo na isang kaig, isang tuka lang po tayo, tapos magdidildil lang tayo ng asin dyan. Kaya ang pagsasama natin, nak, maano rin yan. Ang pagsasama natin, anak, nandyan lang yan. May video call naman tayo, open naman po. Kaya para sa inyo po itong ginagawa ko, nak. Hindi ko naman kayo iiwanan, lalayuan ko lang kayo para sa kinabukasan nyo, nak. Okay, ma'am, maliwanag naman po yung nasabi nyo kay Nene, no? Sir Reno, may any last message po kayo kay Ma'am Jacqueline? Kasi March 6 na po yung flight niya, sir, and para mas Bigyan din namin po kayo ng chance na makapag-usap po na kayo pong dalawa lang. Opo, Para- para po sa mga bata. Para hindi ko natanggap, ma'am, na makaalis na. Pero ito lang po, sir, no? Mag-abroad lang po si ma'am, sir, para po sa kapanganak ng anak ninyo. Yes po, Ngayon sir. po, off-air po, bigyan po kayo namin yung pagkataon po mag-usap po. Ano pang gusto mong clarification, sir? Ibigay naman po ni ma'am. Andun po yung kasama pong agent po mismo ng agency niya para kung ano man, sir, yung mga pagdududa mo, pwede po, sir, makorroborate. And of course, sir, ang napatunayan, sir, namin, sir, no, nang tumawag ka, sir, cellphone nga talaga ni Ma'am Jacqueline yan. At saka hindi sa lalaki o sa ibang tao, kundi kay ma'am. So, hopefully po, dyan po matanggal na po yung doubts po, no? And, well, you should trust ng, sir, one another, no? Kasi kung wala, sir, solid na ebidensya, sir, nga ng lalaki po si ma'am at saka sabi-sabi lang at saka walang pruheba, hindi din natin yan, sir, pwede, sir, may kaso, sir, kasi that will be only dismissed kung wala tayong sufficient proof, di ba? So, okay. So, hopefully, sir, klaro tayo dyan. And off-air, sir, continue sa pag-usapan ninyo, sir, para maklaruhan. Opo. And samahan na rin po namin kayo sa barangay or sa MSWD po para po doon sa bata. Kasi kasal po kayo. So, usap po tayo muna, ha? Yes. Ma'am Jacqueline, thank you po sa pagpunta. Sir, thank you po. Magandang hapon.